Alright, so yan. So, good evening everyone and glory to God para sa araw po na ito. And maraming pong salamat kay Coach Ana sa nag-intro po sa atin. And of course, hello po sa inyong lahat na patuloy po na nag-attend ng training para ma-upgrade po yung ating skills sa negosyo para makapagbigay pa po tayo ng serbisyo sa ating mga customers. And salamat din po sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng ganitong platform na kahit nasaan ka, pwede kang matuto, no? Kahit kaharap mo yung cellphone mo, and bawat learning po na pumapasok po sa ating isip, nauhubog po yung ating isip po niyan para mas tumatag pa po tayo sa ating negosyo. Kaya nga po, sa mga nandito po ngayon, congratulations sa iyo in advance, di ba? Dahil gumagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng malaking pagbabago sa iyong future. And para naman po sa mga nais po makakuha ng certificate para sa ating training, maaari po kayo mag-send ng anumang halaga sa GCash number para na nasa screen, and lubos po ako nagpapasalamat sa inyong patuloy po ng pagsuporta dahil po sa inyo gumaganda po yung ating platform para sa monthly Zoom subscription at sa ating mga online event para mas mapaganda pa yung ating quality na sa bawat sessions po na tinuturo po natin dito. And of course, syempre pagbubutiin pa po natin yung ating mga trainings para mas marami pa pong umangat at magtagumpay po sa Wealth Builders. Dalangin ko rin po na patuloy po na lumaki yung income po ninyo, dumami po yung mga customers po ninyo, at magtagumpay po kayo sa inyong buhay. Kaya nga kung handa ka nang matuto, fasten your seatbelts, of course, and let's dive into our topic na pinamagatang activating your business potential. Okay, so activating your business potential. Alright, so sorry, nabubulol na po ako. Alright, so there was a story po sa Bible. Alam niyo po, meron po yan sa Mateo 9:20-22. So, meron po diyang isang babae. Okay, so yung isang babae po, matagal na po siyang dinudugo. And ito pong babaeng to, almost 12 years na meron po siyang bleeding. And for almost 12 years, ginawa na po niya lahat ng paraan para gumaling po siya. Nandun po na sa tipong lumapit na siya sa pinakamagagaling na doktor, and of course, mga kaibigan, naubos na lang din po yung kabuhayan ng babaeng ito. And nung panahon pong iyon, alam niyo, nung panahon po nila, kapag may ganito kang karamdaman, tinuturing kang marumi. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng makihalubilo sa tao. Hindi ka rin pwede na basta humawak po sa mga tao. At parang kailangan po na maging responsable ka na kapag ikaw may ganitong sakit, sasabihin mo sa mga tao, "Oy, lumayo kayo, may sakit ako ng ganito." Okay, so ibig sabihin mga kaibigan, ginawa na po ng lahat ng babaeng dinurgo, lahat ng paraan. Pero imbes na gumaling po siya, mas lalo pa siyang lumala sa kanyang karamdaman. Then narinig po niya yung tungkol kay Jesus Christ. Kaya nga po nung naglalakad po si Jesus Christ, doon po sa napakadaming tao, na alam niyo po nung panahon na yon, nagpapagaling na si Jesus Christ, bumubuhay na ng patay, at kilalang kilala na po siya. Kaya nung naglalakad po siya, ang daming tao nakikinig, ang daming tao na gusto siyang makita. And of course, mga kaibigan, itong babaeng to, hindi kasi siya pwedeng lumapit. Okay? So, at ang senaryo, so, syempre, gusto niyang gumaling. Sabi niya sa sarili niya, kahit mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Kaya nga po, kahit may mga rejection ng panahon na yon, kahit na parang tipong hindi yata pwede ako makalapit kasi sa sobrang daming tao, lumapit siya sa gitna ng maraming tao ng pasikreto. Nanginginig pa siya, natatakot siya dahil ang daming tao, at kung may sakit kang ganito, syempre, parang itinuturing kang marumi. Pero determinado po siya na gumaling at mahawakan po kahit dulo ng laylayan ng damit ni Jesus Christ. Kaya nga po nung nahawakan po niya, on the spot tumigil po yung pagdurugo. Pero at that time, huminto po si Jesus Christ at sinabi po niya, sino yung humawak sa akin? So ito po yung istorya po niya. So sabi ng mga alagad, sabi sa kanya, Guro, ang daming tao. Pinagkakaguluhan po tayo, kaya ang dami pong humawak sa atin, nagbabanggaan pa sila. Pero alam niyo, si Jesus Christ, alam po niya na meron pong kakaibang hawak na naramdaman niya na may lumabas na kapangyarihan galing sa kanya. Hindi basta physical touch. Ito po yung hawak na merong pananampalataya. Kaya lumapit po yung babae, takot na takot. So, kasi syempre, bawal siyang humawak eh. So, takot siya, nanginginig siya, at umamin siya. Sabi niya kay Jesus Christ na
ako po yung humawak. And sabi lang po ni Jesus Christ sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa. Or daughter, your faith has healed you. Go in peace and freed from your suffering. Alam niyo, yung iba, alam niyo sa tao po, ang logic po ng tao, by nature, kapag hinawakan ka ng marumi, nagiging marumi ka. Kapag hinawakan ka na may sakit, nagkakasakit ka. So, pero iba po yung nature ni Lord. Kapag umawak ka kay Jesus Christ, kahit yung marumi, lumilinis. Kahit yung may sakit, gumagaling. Alam niyo po, may mga kinakarap tayo minsan sa buhay po natin na matagal nang paulit-ulit lang. Is either problema sa pera, problema ng loan cycle, problema ng businesses, problema mong personal. So remember, hindi po hadlang yung haba ng paghihintay mo kung buo naman po yung pananampalataya nyo. Kaya nga kahit po dito sa senaryo ng babae, alam nyo po, no, for almost 12 years, sa isang iglap lang, nawala po yung karamdaman niya, yung sakit niya. Ganon din po sa negosyo po natin. Alam nyo, ang importante po sa negosyo po natin, ang win-workout po natin, yung inyong faith. Tandaan po natin, because your business potential multiplies when faith meet action. So meaning to say mga kaibigan, kapag ka nagkaroon po tayo ng pananampalataya o yung paniniwala na dito sa negosyong to, aasenso ako. So ibig sabihin magsusunod-sunod na po yun. Alam nyo po yung pakiramdam po ng babae na parang nilalayuan, 'di ba? Yung parang nadidiri sa kanya kasi nga may sakit po siya. Alam nyo, minsan ganun po yung nararamdaman po natin. Aminin nyo man po yung hindi, kapag nag-message ka, pag nag-invite ka, pag nag-alok ka, para kang may sakit. 'Di ba? Na para ka nilalayuan ng mga customer. Minsan ganun yung pakiramdam po natin. Minsan may mga pakiramdam pa tayo na ako personal ko pong naranasan na nag-aalok lang naman po ako. 'Di ba? Hindi na nga bumili yung customer, may side comment pa na parang ikaw pa yung mali kasi may pangarap ka. Na gusto mo makaahon sa loan, gusto mo magkaroon ng magandang buhay, na parang binabash ka pa ng kasama mo minsan na sinasabi niya, ano ka ba naman? Makontento ka na sa buhay mo. Parang pinipigilan po tayo ng pagkakataon. 'Di ba? Kagaya po ng babaeng dinurugo. 'Di ba? Isang bagay lang naman 'yung nasa isip po ng babae. Hindi niya na pinakinggan yung crowd. Ang gusto niya lang, kailangan kong gumaling. So that's it, period. Wala nang iba. Ganon din po sa negosyo po natin. Kasi kung pakikinggan po natin yung mga tao sa paligid, yung crowd po natin, madidi-focus ka talaga. Kasi parang mali yung magkaroon ka ng magandang buhay. Parang mali yung nagsisikap ka. So, nandun yung mga basher at minsan, hindi, sabi ko nga minsan na magtataka ka na kung sa work, di ba, kahit matagal ka na nagtatrabaho, hindi ka naman nahanapan ng malaking resulta. Even 10 years, 20 years ka na nagtatrabaho, hindi ka sasabihin na, oh, ang tagal mo na nagtatrabaho, yumaman ka na ba dyan? Pero unlike sa business, kahit bago ka pa lang, 1 year ka pa lang, 2 years ka pa lang, or even 5 years, sasabihin, oy, nagninegosyo ka, mayaman ka na. So, di ba? Kaya tayo ngayon, napipigilan po tayo na i-share po yung negosyo. Kaya nga kapag nag-focus ka sa approval ng tao, yung nahihiya ka, yung iniisip mo palagi kung ano yung sasabihin sa'yo ng iba, yung lagi mong iniintindi yung pride mo. So, meaning to say, mga kaibigan, so, dun ka napipigilan para lumago sa negosyo mo. Meaning, mababaw pa yung determination mo. Kaya nga ang tanong, gaano ka ba kadeterminado para kunin yung mga pangarap mo? Kasi alam niyo po yung babae sa kwento kanina, hindi siya gumaling dahil po sa crowd. Hindi po siya gumaling dahil yung mga tao talagang sumasang-ayon sa kanya. And in fact, against pa nga sa kanya yung mga tao. Gumaling siya dahil po sa desisyon niya na gusto niyang hawakan, gusto niya na tapangan na, gusto niya na mag-move na kailangan kong mahawakan to para gumaling ako. And alam niyo po, sa negosyo po natin, ganun din. Darating po yung financial breakthrough. Maniwala ka man sa hindi. Darating yung financial breakthrough sa lahat po na nakikinig po dito. Magkakaroon ka ng maraming customers na regular mag-order. Makakabenta ka ng property. 'Di ba? Na yung isang taon na trabaho mo sa employment career, isang transaction lang dito, pwedeng ganun yung mangyari sa'yo.
Pero tandaan po natin, bago dumating ang miracle, daraan ka muna sa mga moment na feeling mo walang progress. Kaya nga ang tanong, gagawin mo pa rin ba yung negosyo? Kaya nga po, hindi lahat po ng tao makakaintindi ng vision mo. Pero hindi rin lahat kailangan umintindi or ipaintindi mo yung vision mo para magtagumpay ka. Kasi alam niyo po, sorry. Kasi alam niyo po, bata pa lang ako, gusto ko na po magkaroon po ng magandang buhay. At my young age, mulat na po ako sa kahirapan. Gusto ko po magkaroon po ng magandang buhay. Gusto ko po yung parents ko magkaroon po ng magandang buhay. Dahil yung story ko po, kung ikukwento ko ng kung ikukwento ko po, talaga pong parang at the age of 15 years old, gusto ko na po talaga na magkaroon po ng magandang buhay. Kasi sa hirap na dinanas po namin. Alright? So, at my young age, namatay na po yung father ko. So, 9 years old pa lang po ako. Pinalaki po ako ng isang parents. So, yung mother ko po, dalawa po kami magkapatid. At hindi po ganong kadali na journey po yun. So, marami pa po mga kwento po doon. And, of course, mga kaibigan, so, ginusto ko po na kapag nakatapos ako ng pag-aaral, magkaroon po ako ng bahay, sasakyan, makapag-travel. So, sa totoo lang po, yung price po ng vision ko, dahil nga po CPA po ako, makompute po ako, meron po tinatawag na price. The price of my vision is more than 30 million. Alright, so gusto ko ng house and lot na 10 million. Sasakyan na car na 2 million. Savings, assets. Okay, so hindi lang money, mga assets po, more than 10 million. And travel, 5 million. So, ibig sabihin, malinaw po sa akin. And of course, hindi lang personal na gusto ko po magkaroon na meron ako nito. Gusto ko po, of course, tumulong na habang kumikita po ako, nakakatulong po ako. Hindi lang sa pamilya ako, of course, makaabot po sa maraming tao. So, imagine the price of my vision is more than 30 million pesos at that time. Kaya nga po na nagtatrabaho po ako bilang CPA sa isang multinational company. At that time, I was earning about 30,000 a month. Kung ito-total nyo po yung working years ko from that age, kasi alam nyo po, sabi ko nga, bilang CPA, makompute po ako. So, nung nag-compute po ako from 20 years old up to 60 years old. Okay? So, ang working years is hanggang 40 years productive. So, ibig sabihin ng productive years, dyan yung madedevelop ka pa, makakapag-isip ka, makakadiskarte ka, at kung magta-travel ka, so at that years of your age, so magiging masaya pa, so 20 hanggang 60, so madidiskarte mo pa, pati yung pera, so at mag-i-improve ka pa. Okay? So, ang working years pong yan, so pagbibilangin mo yung 30,000 per month, ita-times mo sa 12, that's 360,000 per year, and 40 years, so kikita lang ako ng 14.4 million. Yan kung masisave ko po yan. Alright? So kung wala po akong gagastusin. And yung vision ko po na 30 million at that time, so ibig sabihin kulang kahit magsikap pa ako ng todo. Kahit pagbali-balik tarin ko man, kahit mag-overtime ako. So ibig sabihin, dun pa lang sa ginagawa ko, kahit anong pagsusumikap, kung ang magiging resulta ng pinagtutuunan mo ng oras at panahon, hindi tugma doon sa vision mo. Kaya naganap po talaga ako ng business. Nasuswak po doon po sa oras ko kasi hindi naman ako pwede agad magbitaw. So meaning, kailangan ko muna tong full-time job para may pambayad ako ng mga bills ko and at the same time, kailangan ko pong magnegosyo. So kaya po nagnegosyo po ako dahil kung magnegosyo ko ng traditional, hindi kaya. Kailangan mong bantayan, kailangan pakisama mo yung mga tao, and at your own time, so dito ko po siya magagawa. Kaya nga po importante yung nakikita mong vision. Kasi kung hindi mo malinaw na nakikita po ito, na ito po yung pwedeng magpa-asenso sa'yo, mahihirapan ka. Kasi nga po ang negosyante talaga, hindi naman po talaga pera yung nagpapayaman sa kanya. Mindset is your foundation. Kaya kung malinaw mong nakikita po ito, na ito po yung magpapa-asenso sa'yo, hindi ka magpapetiks-petiks agad. 'Di ba? Kahit nga maiksing oras lang ang inilalaan mo, basta consistent ka, magkakaroon ka ng malaking resulta. Kaya nga po sabi nga po, 'di ba? So, small daily action
create extraordinary long-term result. Ito lang po yung kailangan mo. Kasi I remember po nung part-time po ako, after 5 p.m. ko ginagawa, faithfully. 'Di ba? So natatandaan ko po yun ng mga panahon na yun, talagang after 5 ano na po ako sa office. Ano na po ako, ibig sabihin yung log out. So ibig sabihin alis na po ako, time in and time out. So after 5 p.m. magta-time out na po ako, gagawin ko po yung trabaho ko, and then the rest, negosyo na po yun. Hindi na po ako CPA. After 5 p.m., negosyante na po ako. And to the moment pong yun, nasisita po ako, pinagagalitan din ako ng boss ko. I remember, pinag-iinitan ako. Kasi bakit napapansin nila talagang 5 p.m. ako, di ako nag-spend ng time ng more than pa at iniiwan ko yung trabaho. But of course, syempre, tinatapos ko naman po talaga yung deadline. Hindi ako nag-miss ng deadline. So, ibig sabihin, kung may kailangan tapusin, tatapusin ko siya. But beyond working hours, hindi na po ako accountant, isa na po ako negosyante. So, yung araw-araw ka nag-i-invite. Okay? So, for almost 10 months na ginagawa ko siyang part-time. So, ginawa ko ng part ng system ko, ng katawan ko, na parang kulang ang araw kapag hindi ako nag-aalok ng business. Nakikipag-usap ako about sa products. Alam kong business po yung magbibigay sa akin ng malaking resulta. Sabi nga po, no, natatanda ko yung sinabi ng isang speaker nung umatin ako ng training, your paycheck pays bills, but your business build your future. So, ibig sabihin, yung income ko sa employment at that time, ito po yung income ko na for daily. Pero yung ginagawa ko ng 5 p.m., ito na yung pang future ko. Kaya nga yung pang araw-araw na gastos galing sa employment. Pero yung ganitong business, ito yung magbibigay ng maraming connection mo at makakapag-build ng pangarap mo. Alam mo kung bakit minsan mahina yung action po natin sa negosyo? Kasi malabo po yung vision na nakikita po natin. Kapag hindi malinaw sa'yo kung ano yung pwede mong kitain at anong klaseng buhay ang posible na mangyari sa'yo dito, hindi ka rin gagalaw ng todo. Magiging half effort lang. Magiging safe zone ka lang. Bakit ko po nasasabi yan? Kasi naranasan ko po ng personal. Na masakit po sa akin na sa tuwing papagalitan ako at sisitayin ako ng boss ko. Na minsan, iniisip ko pa noon, kailangan ko silang pagbigyan, pero hindi po talaga lahat makakaintindi ng vision mo. Gaya nga ng kwento natin sa babaeng dinurugo. Sa sobrang tagal ng paghihirap niya, isa na lang yung malinaw. Si Jesus Christ na lang yung pag-asa niya. And of course, sa business, hindi naman po yun. Of course, si Jesus Christ ang pag-asa po natin. Hindi na po inuna yung hiya. Hindi na po inuuna yung pride. Tinanggal ko na rin po yung pagiging CPA ko after 5 p.m. So, ibig sabihin, ganun po kadeterminado kung gusto mo maging successful sa negosyo. Kung hindi mo nakikita na ito na po yung malaking breakthrough mo, mas uunahin mo pa yung pagiging mahiyain. Mas uunahin mo pang i-please yung mga tao kaysa sa pag-develop ng skills mo. Tandaan po natin, hindi naman po yung pagiging magaling ang magpapayaman po sa'yo dito. Okay? Sa tagal ko na po dito for almost 17 years, hindi naman po yung pagiging magaling ang papahalagan po sa'yo or magpapayaman sa'yo. So, tandaan po natin, God values your faith more than your talent. Ang importante po na binavalue po dito yung paniniwala mo. Kaya nga papansin nyo, madalas, kapag ako as a speaker for almost 17 years, ang wino-workout po natin dito yung paniniwala eh. Hindi naman po yung how. Hindi po yung paano mo gagawin. Kasi bakit madaling gawin yung how? Kaya kong ituro po sa inyo sa ilang oras po kung paano gagawin. Pero ang tanong, gagawin mo ba yung ginagawa po talaga sa negosyo? Hindi naman yung mga magagaling po yung naging successful po. Sa totoo lang. Sa totoo lang po, sa tagal ko po dito, yung mga nag-top earner, hindi naman po sila yung pinakamagagaling. Hindi naman po sila yung pinaka-strategic kung makakausap mo sila ng personal. Na kapag ka nakikita mo yung mga nasa ranking, yung mga nasa top, hindi po yun. Kaya wag po kayong titingin sa mga top. Bakit? Hindi naman po yung strategy po nila yung nagpayaman po sa kanila. And even din po, okay? So, sa Bible, hindi naman po yung strategic plan. Yung panalo sa kanila sa gera. Even po yung si Gideon, alam niyo po si Gideon, na isang magsasaka,
na yung military strategy niya, hindi naman po talaga yung military strategy nagpayaman. Kasi kung titignan mo sa isang isip ng tao, anong klaseng military strategy na magdadala ka lang ng banga, babasagin mo, tapos ang kalaban mo, 135,000 soldier, tapos 300 lang kayo, na ang dala mo lang trompeta, ang dala mo lang yung sulo, yung ilaw. Okay, alam niyo ba yung ginawa nun? Binasag lang nila yung banga, tapos may ilaw lang sila na may apoy, tapos may trompeta. Tapos ang kalaban nila, more than 135,000 soldiers against 300 men. So, ibig sabihin, hindi po yung military strategy, hindi po yung magagaling, ito yung nagtatagumpay. Hindi po yung strategic, hindi rin po yung mga magagaling magsalita o magaling mag-sales. Ang nagtatagumpay po yung naniniwala at nakikita po sa gawa. Yung nagkakaroon ng transformation. Kasi kapag hindi ka naniniwala at hindi ito yung i-workout mo, mahihirapan kang umangat sa buhay. Kasi kahit na anong turo po sa'yo, kahit na anong strategy pa yung ituro sa'yo, at kahit magagaling na mentors pa, yung magtuturo po sa'yo mga kaibigan, kung hindi ka naniniwala na kaya kang payamanin ni Lord, kaya kang umasenso sa ganitong negosyo, so hindi rin magmamanifest po sa'yo. So tandaan po natin, yung consistency, because consistency kahit magaling ka pa, okay, tatalunin ka ng mga hardworking. Consistency beats talent when talent stop working. Kaya nga kahit marami ka ng alam, kahit nagte-trainings ka, kahit feeling mo magaling ka na, at ito po yung nakita ko po sa tagal ko sa negosyong to, for almost 17 years, kapag feeling mo magaling ka na, mapapansin mo mas lalong lumalayo sa iyong pera. Kapag nararamdaman mo na alam ko na yan, magaling ako, meron akong posisyon sa kumpanya, nahiya akong ma-reject, there's no room for improvement. Kaya napipigilitan kang gumawa. Kaya nga po yung nahihiyang ma-reject, ito po yung hindi na willing mag-approve, hindi na willing mag-improve. Kasi bakit? Ayaw mo nang ma-reject eh, ayaw mo na magkaroon ng side comment sa'yo. Ayaw mo nang lumago. Kaya nga po sa pagbibusiness, importante pa rin po na kapag nakikipag-usap ka, alam mo yung pangangailangan ng customer. Kaya nga yung rejection, normal lang po yun, hindi naman dahil ayaw kanila. But because, mga kaibigan, hindi lang right customer, yun na pupunta sa'yo. Kaya nga minsan, kapag naisip mo, ay, magaling na ako. Ay, alam ko na yan. So, doon ka pa mapipigilan. Mapapansin mo po yan, doon ka mapipigilan. Kaya nga mas lalong lumalay yung blessings. Kasi bakit? Napipigilan ka na mag-alok. Gusto mo na lang yung taong itong kinausap mo, gusto mo na lang makuha yung approval niya. Eh, isang tao lang naman yun. Di ba? Ang dami-dami mga tao na kailangan mo pang alokin. Di ba? I remember po yung story na narinig ko po sa mga trainings sa paulit-ulit sa tagal ko po sa pagninegosyo, yung mineral water, nagbebenta ng mineral water. And every time, nakakakita ko na nagbebenta ng mineral water sa daan, naaalala ko yung prinsipyong to. Na kung eto nga si Manong, kapag nag-aalok ng mineral water, 'di ba? Hindi naman siya, pag sinabi ko na ganun, na no, nag-aalok din sa ng basahan, gaganon ako, hindi naman siya nasasaktan. Hindi naman siya napapaya. Kasi bakit? Normal lang naman na hindi ko kailangan. Normal lang naman, hindi ko kailangan. Pero, bukas, makikita ko pa rin siya. Bakit? Kasi alam niya, may nangangailangan ng produkto niya. May nangangailangan ng serbisyo niya. Same thing with us. Ganon din naman po tayo. May nangangailangan ng produkto mo. May nangangailangan ng kidney complex mo. 'Di ba? Maraming nagda-dialysis. May nangangailangan ng NMN. Okay? So, may kailangan magpalakas ng katawan. May nangangailangan ng sabon. May nangangailangan ng real estate. May nangangailangan ng personal development. So, ibig sabihin, may nangangailangan ng travel. So, ibig sabihin, all you have to do is mag-alok lang na mag-alok at as much as possible, 'di ba? Hindi mo iti-take as rejection. Kailangan mong isipin na itong ginagawa mong pagnenegosyo, damihan mo ng damihan. Is a numbers game. Okay? So, para magkaroon ka ng improvement. So, imagine, yung na kaya nakita ko to na ito yung pinaka malaki na maitutulong. Bakit? So, una,
So, imagine mo, kung bawat taong na-invite mo sa team, maduduplicate ka. Gano'ng kalaki kaya yung pwede mong kitain? So, ito po yung computation sa Gold Membership Income Projection. Yung dalawang na-invite mo, nag-invite ng tigda-dalawa, for example, in first month, di ba? So, nakapag-invite ka ng dalawa, kikita ka ng 5,000. So, somehow, medyo hindi naman ganun kalaki, maliit lang. Tama lang, pang part-time lang talaga. Pero yung dalawang na-invite mo, nag-invite din ng tigda-dalawa, may kikitain kang 10,000, in ka-third month, 20,000, in ka-fourth month, 40,000, in 1 year. Pwede kang kumita ng 20 million sa loob ng isang taon. So, imagine that. And sa titanium naman, of course, is 32 million sa loob ng isang taon. Okay, so, Coach Alan, GM, hindi naman nangyayari yan eh. Okay? Posibleng sabihin mo sa akin, hindi naman nangyayari yan. Yes, tama ka. Kung naniniwala ka mangyayari sa inyan, tama ka din. May nakagawa niyan? Yes, may nakagawa niyan. Hindi isang taon. Okay? Posibleng hindi isang taon nagawa. Pwedeng may nakagawa ng 6 months, nakumita ng 1 milyon, may 3 months, or pwedeng may nakagawa din ng 2 years. Pwedeng nagawa rin niya yan, na yung dalawa na yan, naka-invite ng tigda-dalawa, at puro tamang tao yung nag-i-invite ng tigda-dalawa, okay? Pwedeng umabot ng 5 taon, pwedeng umabot ng 10 taon. At eto yung sinasabi ko po na hindi po pagalingan dito. Bakit? Kasi hindi naman yan ginawang mag-isa para umasenso. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po pagalingan eh. Kapag ginusto ni Lord na gawin sa iyo to, sa loob ng 1 taon, mangyayari po yan. Diba? Kahit nga sabihin mo na 5 years bago mangyari sa iyan, okay lang, payag ako. Kahit sabihin mo pang 10 years, bakit? Maghihintay ka ba? Maghahanap ka ba? Or mag-aalo ka ba kung 5 years or 10 years bago mangyari sa ito? Na ngayon pa lang gagawin mo? Bakit ko to sinasabi? Kasi ako payag ako. Yung kinita ko nga na 30,000 per month, sa loob po ng 40 years is 14 million lang. Samantalang dito, pwede kang kumita ng 32 million kahit sabi mo pang 10 years mong kikitain yan. Diba? Nagagawin mong consistent yung business. Gagawin mo talaga faithfully kahit wala nakakakita sa'yo. Naiiwasan mo yung panonood ng kung ano-ano. Na willing ka to submit. Diba? Na hindi mo iisipin yung sasabihin ng iba, na hindi mo iisipin yung crowd. Ang iisipin mo dito yung God's favor dahil tinitignan sa'yo ni Lord yung heart mo. Hindi para pahirapan ka. So, minsan inisip ko rin to eh. Sabi ko sa sarili ko, pinahirapan pa ba tayo ni Lord? Kaya ang hirap maging successful. Hindi po. Gusto niya lang ready ka. Ready ka sa blessings na matatanggap mo. At yung blessings na matatanggap mo, hindi masasayang. Kasi bakit? Hindi mo naman gagamitin sa masama. Hindi ka nagsasaya ng bawat araw na sa panonood mo lang ng reels. Na kapag kumita ka, umasenso ka, makikipagkwentuhan ka sa buhay ng iba. Na kapag kumita ka, ang gagawin mo lang, i-hold mo yung pera. Gagamitin mo lang sa personal mo. So, ibig sabihin, ang gusto ni Lord, ma-develop ka as a businessman, na maging negosyante ka, na yung pera hindi mo tinatago, ginagamit mo yan. Kung may kailangan kang bayaran, pagkita mo, pag-income mo, babayaran mo agad. Kasi bakit? Alam mo, may paparating na agad. Hindi mo gagamitin personal, yung takbo ng isip mo na mawawala na sabi mo na, hala, baka wala akong kainin bukas, itatabi ko to. Hindi ganon. Mas magmamadali ka. Gusto niya maging responsableng negosyante ka. Dati hindi ko to naiintindihan. Pero right now, naiintindihan ko. 'Di ba? At nakikita ko kahit sa mga distributors ko, nakikita ko, naku, wag mong i-hold yung pera. 'Di ba? Wag mong igagano yan kasi kapag isipin mo lahat ng tao nag-hold ng pera, ano mangyayari sa ekonomiya natin? Babagsak. Kasi bakit? Takot, lagi kang kuripot. Gusto niya maging responsableng negosyante ka. Kaya nga sabi po sa Ecclesiastes 11:6, sow your seed in the morning and at in the evening. Let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally. So, ibig sabihin, hindi ka nagsasayang ng panahon.
Lahat binibigyan mo ng equal opportunity. Hindi yung isip mo na kapag yumaman ako, wala na akong gagawin. Na marami po sa atin, ganun po yung connotation kapag yumaman, wala ka nang gagawin, magpapahinga ka sa bahay at patutulog ka na lang maghapon. Ang sarap ng buhay mo. Mayaman ka na, wala kang ginagawa. So, ibig sabihin, irresponsible ka na. Na mali po yung connotation pong yun. Na ang totoong success, mga kaibigan, with purpose talagang napapakinabangan ka. Meron kang ginagawang tulong sa iba at hindi ka natatakot na mawalan. Bakit? Si Lord magpo-provide sa iyo eh. Di ba? Hindi rin matatakot yung iba sa inyo na even the banks na hindi magdadalawang isip na pautangin ka kasi bakit responsable ka sa pagbabayad. 'Di ba? Yung customers mo hindi magdadalawang isip na padala ka ng pera kasi bakit alam niya na ibibigay mo agad yung products or services na sinabi mo. Na even yung mga taga-OFW, mga client mo na mga customers, hindi siya magdadalawang isip na padalan ka ng pera kasi bakit alam niya na yung products na ipapadala mo at alam mo din kung saan mo ipapadala, alam mo yung gagamiting logistics. So meaning, ganun yung part ng business. 'Di ba? Alam mo yung ginagawa mo. At alam mo rin na ginamit mo yung produktong to, alam mong effective to, alam mo kung ano yung, kung paano rin to ginagawa. At kasi ikaw mismo naranasan mo kung paano gamitin at paano ibenta. There was a story. Meron pong isang magsasaka, alam niyo, isang farmer, na araw-araw po siyang nagtatanim. Araw-araw po siya na nag-aararo sa kanyang bukirin. Kahit pumainit, kahit maulan, wala siyang pakialam sa season ng panahon. Dahil alam niyo po, dahil alam po ng farmers na to, na kapag nagtanim ka, may aanihin ka. Hindi niya inisip kung perfect yung panahon para magtanim. Ginawa niya ang kanyang pagtatanim, ang pag-aararo, kasi nagtitiwala siya na darating ang tamang oras para sa pag-aani. Ganon din po sa negosyo. Kahit hindi pa bumibili, nagpa-follow up ka pa rin. Kahit hindi agad nag-gesto, bawat effort mo, binubuo yung foundation kasi nagiging matatag ka, nagiging matibay ka. May mga panahon na nagpo-post ka kahit wala nagla-like. Tumatawag ka sa client, kinakamusta mo, nagme-message ka, nagte-training ka, parang araw-araw na pag-aararo. Ginagalingan mo kahit may problema ka pang personal. Okay, ginagawa mo pa rin yung negosyo. It doesn't matter kasi bakit obligasyon ko to eh. Hindi kailangan perpekto po yung panahon, perpekto yung oras. Na ako po nagsasabi po sa inyo, hindi kailangan perpekto yung sitwasyon. Para po gawin mo yung negosyo, kailangan po ng tuloy-tuloy po na aksyon. And sa tamang panahon, lalabas po yung mga leaders mo. Magkakaroon ka ng malalaking komisyon. Yung effort mo para mag-invite sa mga trainings na kagaya nito, madedevelop po yung team mo. Ako na po nagsasabi po ng personal sa inyo kasi bakit nangyayari po talaga na kapag consistent ka, malaki yung magiging reward mo. And hindi na po ako nagsabi po niyan, hindi na po yan haka-haka, hindi lang po personal experience. Even sa Bible, sabi nga po sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, ibig sabihin ko, nasa planting stage ka, magtanim ka. Kung kailangan mong mag-training ka. Kung kailangan mong mag-alok, kung kailangan part na ma-develop ka, true sasabihin sa inang client na rejection, hindi naman po talaga actually rejection. Hindi pa lang po time para bumili yung client. Or maaaring hindi pa niya kailangan. Maaaring hindi siya yung right customer pa. So, ibig sabihin, patuloy ka lang mag-aalok. Kaya nga po, paalala ko lang, hindi po habang buhay, sa lahat po na nakikinig po ngayon, pinapaalala ko lang po na hindi po habang buhay, mahirap ang buhay mo. Especially ginagawa mo tong negosyo. Bakit po? Kasi may seasons of harvest. Kung talagang gumagawa ka, ginagalingan mo, nag-i-invite ka, nag-aalok ka, it is either property, nag-i-invite ka sa mga Zoom, sa mga presentation, kahit feeling mo nahihirapan ka ngayon, tandaan nyo po, may seasons of harvest. At kahit anumang sitwasyon mo,
Kontrolado ng Diyos ang bawat season ng buhay mo. All you have to do, kailangan magtiwala ka. And kailangan magawa mo yung responsibilidad mo sa negosyo. Kailangan po natin manalangin na sa pagbibusiness po natin, hindi lang po basta skills na akala po natin na ang papayaman po sa atin is hard work. No. Hard work alone is not enough. Kailangan po paboran tayo ng Diyos sa ginagawa natin. Kailangan natin mag-build ng routines para maging habits mo yung pagninegosyo. Naintindihan ko yung iba pa sa inyo, hindi pa habit. Ang mas naging habit po, yung panonood, na matutulog na lang, nanonood pa ng mga video hanggang sa nakatulugan na lang. Or yung pakikipagkwentuhan, naiintindihan ko po yun. Pero kung gusto mo maging successful sa business, kailangan mo mag-build ng routines, ng habit. Kahit walang nakakakita or hindi ka sinasabihan ng coach mo, tuloy ka pa rin. Dahil alam mong hindi ka naman sa kumpanya nagtatrabaho. Hindi ka naman sa coach mo nagtatrabaho o sa pamilya mo. Yung pag-asenso mo para kay Lord. Dahil sabi nga po, no, sabi nga sa Bible, sa Corinthians 3:23, yung pag-asenso mo para kay Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Kasi kung ang reason mo lang, kaya gusto mong umasenso para sa pamilya mo, mababaw po na dahilan yan. Di ba? Kung gusto mo lang na umasenso para sa mahal mo sa buhay, gumanda yung buhay mo, of course, mababaw pa rin na dahilan. Kasi ang pag-asenso mo rito, nakikita po ng tao na kaya ka umaasenso kasi may God's favor ka. Disiplinado ka. Na kapag umaasenso ka, mas nakikita ng tao yung God's favor sa'yo. Mas maraming tao yung natutuwa at nabe-bless kapag kumikita ka dahil tumutulong ka. Binibigay mo yung todong effort mo. Alam mo, kahit hindi ka pa asensado ngayon, malalaman mo na asenso ka na. Bakit? Kasi mas maraming tao yung nananalangin na umasenso ka. Dahil alam nila na sa mabuting paraan mapupunta yung pera. Na alam nila na kapag ka umaasenso ka, hindi mo ipang susugal. Hindi ka nag-i-invest sa mga illegal activity na easy money. Yung pera hindi mo itatago sa bangko para ikaw lang yung makinabang. Nasasabihin mo sa sarili mo, ay, itong pera to, tatago ko to sa bangko. Kasi bakit? Para bukas may pera ulit ako, may pera ako susunod. Hindi ganun. Ang isip mo, gagamitin mo yung pera mo para mas dumami yung magkaroon ng trabaho. Nagkikreate ka ng mga reseller. Hindi ka nag-hoard ng pera. Ang ginagawa mo, bumibili ka ng mga products para ituro sa mga tao paano ibenta. Nagbibigay ka ng service para makarating sa iba't iba yung mga produkto. Nagtuturo ka sa mga tao. Hindi ka nag-hoard. Na kapag may utang ka, hindi mo agad binabayad. Gusto mo agad ibayad. Kinukuha mo na. And kapag may pera ka, kinukuha mo na agad ng stocks para may produkto ka na pambenta. And faithfully kapag ginagawa mo to, especially yung pagtatites mo, nakikita po ni Lord dyan. Hindi ka nag-aalangan. Alam niyo po ang kagandahan po sa business po natin, tanggapin po natin o hindi. Okay? So sa tagal ko po, for almost 17 years, hindi po lahat willing dumaan sa proseso. Kaya nga po hindi na lahat po ng tao naging successful businessman. Of course, lahat ang negosyo po para sa lahat ng tao. Okay? So pwede ka magnegosyo, especially sa atin, hindi ka naman iba-backcheck dito eh. Okay? Pero yung pag-asenso sa negosyo, hindi po para sa lahat. Bakit po? Kasi hindi po lahat willing magdaan sa proseso. Dahil hindi lahat gusto magkaroon ng magandang buhay. Yun po yung totoo. Okay? So, kaya nga sabi nga, no? Ang maganda po sa business po natin, you have to work now like nobody wants to. So, later, you can live like nobody can. Kaya nga po sa, pansinin nyo po, sa empleyado, kapag ka sinabi po, ang dami pong competitors eh. Even nga po sa CPA, ang dami pong mga gusto magagaling na CPA. Bakit? Kasi yun yung inaano ng mga tao, wow, CPA ka, ang galing mo. Gusto po natin ng praising. Even po sa traditional business, hindi naman po sa pag-ano sa traditional business, saludo po tayo sa kanila. But of course, mga kaibigan, alam niyo po yung paggawa ng traditional business, nagko-construct ka pa lang. Pinupuri ka na, wala ka pang kinikita. Sasabihin ng mga tao, congratulations, successful ka na. Gusto po natin ng praising. Pero kapag ka yung success, yung kagaya nito, may mga rejection, magsisimula ka pa lang, nire-reject ka na. So, maraming tao yung ayaw. Kaya nga kapag ka ginagawa mo to,
Okay? So, na maraming tao, may mga tao na ayaw, so ibig sabihin, later, you can live like nobody can. 'Di ba? Hindi to kadulad na mangyayari lang po sa iyo na, uy, grabe siya, nagbi-business siya habang nagta-travel siya, kumikita siya. Uy, grabe siya habang pumupunta siya doon sa magagandang lugar. So, ibig sabihin, mas pumapasok pa yung income kasi bakit? Ibibira yung gumagawa. 'Di ba? Tanggapin po natin, some will join, some won't. Okay? Some will not. So what? Next. So that's the principle. Because someone is waiting. Yung iba po, talaga naghihintay na alukin mo. Nahihiya lang po sila mag-approach sa'yo kasi hindi mo sila inaalok. I remember po, no? So sabi po sa akin ng customer, alam mo, Alan, sa totoo lang, nakikita ko yung mga post po. Like nga ako ng like eh, nag-heart pa nga ako eh. Kaso nga lang, hindi mo naman ako inaalok. 'Di ba? So kaya tuloy sa iba ako nag-join. Kasi bakit? Hindi mo naman tinatry alok eh. Ginajudge mo agad eh. Naakala mo ayaw niya. Pero tandaan po natin, hindi naman po lahat sasama. Normal po yan. Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Kasi may mga tao naghihintay ng opportunity. May mga tao magkakagusto. Ang kailangan mo po, damihan. At hindi naman porket sinabi na ayaw niya ngayon, ayaw niya na rin sa mga susunod na panahon. Maaring hindi pa lang siya ready. Maaring ino-observe ka pa lang niya. Kaya nga po yung buhay na sagana, naghihintay po yan sa ating lahat. Equal opportunity po. Lahat po ng tao pwedeng umasenso. Yun nga lang mga kaibigan, madalas po sa atin napapagod po tayo. Kaya nga po sa lahat na nakikinig po dito, huwag kang mapagod sa paggawa ng negosyo. Sigurado po, aani ka. Nakikita ni Lord lahat ng effort mo. Nakikita niya yung mga hindi mo mabanggit sa mga tao. Nakikita niya yung mga pagkakataon na hindi mo na kayang sabihin, even yung namumblema ka, pero nandyan ka pa rin. At madalas, hindi naman sa unang pag-uusap, bumibili yung client or sumasali sa'yo. Tandaan niyo po ito, hindi po sa unang beses ka nag-alok ng negosyo, sila sumasali o bumibili ng product. Because your first message get attention, but your follow-up gets results. Sa follow-up po nagkakaroon ng resulta. Deals are made after the first contact. Nangyayari po yan. Yung totoo pong sales, hindi naman po yung unang kang nakita na nag-post ka ng Royal, nag-post ka ng produkto mo, maring nakita nila sa iba, pero ikaw na nag-follow up, ikaw yung masipag, ikaw yung everyday na ginagawa po talaga, dinadamihan mo yung mga contact mo, the fortune is in the follow-up. Alam niyo po yung swerte? Okay? Nangyayari po yan sa pagpa-follow up. Kaya nga po, marami po sinasabi na you have to work hard and little luck. Bakit? Ang little luck, makukuha mo yung mga tamang leader sa pagpa-follow up mo. Madalas, hindi po sa first invite nangyayari po yung oo. Nasa follow up po yung breakthrough, nasa pagtsitsaga, at sa dami po ng kausap. Ay, naiintindihan ko po, no? Na hindi naman po madali po ito kasi minsan nababurnout din tayo, na-stress po tayo, but you have to keep moving. Tandaan nyo po, yung bawat no, palapit ka po sa tamang yes. Kasi kung may mga no, makikita mo yung yes. Even nga lang sa pagsisend ko po ng mga products, may mga message pa akong kinompose, 'di ba? Sisendan ko po ng, for example, ngayon, sisend po ko ng, ngayong araw na to, 10 hanggang 15. Okay? Sisend ko po yan. Pero mapapansin ko sa mga susunod, na mga araw, kung eto, scene zone lang, hindi po ako pinapansin, may mga bumibili rin. Katulad kanina, may nagpadala po ako ng products. Kasi bakit? Yun yung nature. Yun po talaga. 'Di ba? Kailangan gawin mo yung job description mo sa negosyo. Na ang job description po natin is mag-invite, mag-alok ng produkto, mag-alok po ng real estate, mag-add po ng mga client, at magbigay po ng mga services. Minsan nakakapagod kasi bakit? Iba't ibang taong kausap mo. But you have to trust God. Hingi ka rin ng lakas sa Kanya. Kasi hindi na mo naman pwede pong iasa ang negosyo mo na, kasi Alan, kaya hindi ako maasenso, ayaw ko tulungan ng asawa ko eh. Kaya hindi ako maasenso, ayaw ko tulungan ng anak ko. Yung downline ko, tamad. Hindi po ganon. Ang success, ikaw po yung gagawa niyan. Okay? You have to pray. You have to pray like it depends on God.
And you have to work like it depends on you. Ito po yung natatandaan ko po na sinabi po sa akin ni Pastor Peter Kairos. Sabi sa akin, nung nagpe-pray ako, alam mo, Alan, natutuwa ako sa'yo kasi hindi ka nang hihingi ng komportable lang buhay. Na pwede ka naman manghingi na pagpe-pray mo na okay na ako, comfort lang ako kasi kumita ka naman. But alam mo, nanghihingi ka pa ng much more abundance kasi alam mo na etong habang umaasenso ka, mas marami kang taong natutulungan. Kaya nga po, ang success, hindi mo po pwedeng ipasa sa kamag-anak mo yung pagiging responsable negosyante. And marami rin po akong nakita sa mga traditional business na meron silang grocery na hindi nila pwedeng ipagkatiwala yung kaha sa kanilang empleyado. Kasi bakit? Sila mismo yung kailangan tumaupo dun. Ganon din po sa business po natin. You don't get paid for the hour. Hindi kagaya sa empleyado na nag-spend ka lang ng time, naglalaro ka, tapos binabayaran ka. Sa negosyo po, you get paid for the value you bring. So kaya ka binabayaran kasi nagbibigay ka ng value. Kaya nga yung bawat effort mo, wag mo iisipin na yung pag-aalok mo walang nangyayari. No. Nakikita ni Lord po yan, magugulat ka na lang. Hindi mo nga inalok pero napunta sa'yo bumili. Bakit? Kasi alam na ng langit na ay talagang talagang ginagalingan niya. Kaya nga importante po yung training. Kaya importante yung self-development. Kaya importante po yung consistency. Kasi ang success po, parang pag-ihi po yan. 'Di ba? Ang pag-ihi, hindi mo siya pwedeng iutos na friend or asawa or anak or kaibigan or member, pwede bang pakiihi ako? Hindi mo pwedeng iutos yung pag-ihi mo. Ikaw yung gagawa niyan. At ikaw din yung makakaranas niyan. Ganon din po sa success. Ikaw po yung makakaranas ng success. You can share your success. Pwede kang manlibre. Pero yung pakiramdam, yung wisdom, bigay sa'yo ni Lord dyan. Ikaw yung may hawak niyan. Kaya nga huwag kang mapagod po sa gitna po ng laban. Kaya nga po sa lahat na nakikinig po dito, sa Zoom na to, pinapaalala ko lang sa lahat na nakakarinig ngayon, whatever your age, whatever your situation right now, nasa gitna pa lang tayo ng ating buhay. Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Kaya nga sabi sa Bible, okay, sabi nga sa Bible, sa Galatians 6-9, let us not become weary. Napagod ka na in doing good. For at the proper times, we will reap a harvest if we do not give up. Na kasi minsan, alam ko, naiintindihan ko po na minsan kapag nagninegosyo ka, napapagod ka. Gusto ko nang umasenso. Ang dami ko nang ginagawa. Pagod na ako. Gusto kong tumaya sa loto para kapag tumaya ako at kumita ako, mayaman na ako, makakapagpahinga ako. Kaya nga minsan natatrap tayo dun sa ganun situation. So nakakapagod. Gusto ko na umasenso. Gusto ko yung kikita ako na wala akong ginagawa. Kaya nga po maraming tao ay na-trap. Kasi bakit? And even mga top earners nakita ko po. And I myself, na naranasan ko po ito na almost 2 years, halos wala akong ginagawa. At kumikita ako ng malaki. And I tell you, hindi po siya nakakabuti. Kasi bakit? May iba talaga yung takbo ng isip mo. Kaya nga wag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Kailangan maging responsable ka. Lahat ng gumagawa po ng negosyo, lahat ng talagang pinagbubuti niya, siguradong mag-harvest ka. At kung hirap kang maniwala, nayayaman ka, hirap kang maniwala, yung sinasabi ko na magkakaroon ka ng magandang buhay, makakapunta ka sa magagandang lugar, matitikman mo yung masaganang pamumuhay, magkakaroon ka ng kotse, gagandang buhay mo, walang problema, aminin mo, you have to pray to God. Kasi even po mga apostol, talaga po nangyari po sa kanila, kahit po yung mga apostol po na nakikita nila si Jesus Christ nagpapagaling, bumubuhay ng patay, literal na bumubuhay ng patay. 'Di ba? Kaya nga kung si Jesus Christ bumubuhay ng patay, ano pa kayo yung pangarap mo? Pera lang naman yan. Sa tingin mo ba hindi niya kayang ibigay? Kayang-kaya niya. You have to pray to God. Kaya po ng mga apostol, nagsabi rin sila. Sabi nga mga apostol, hirap din silang maniwala. Kaya sabi po nila, the apostle said, Lord, increase our faith. So nanalangin, nagsabi rin sila, increase nyo naman po yung paniniwala namin. Kaya nga, he replied, sabi sa kanila ni Jesus Christ, if you have
faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Kahit may maliit ka pang paniniwala na gaganda yung buhay mo, panghawakan mo yan. Kailangan lang natin mamold. Kailangan lang na maniwala ka. Kailangan ipanalangin mo rin. And even yung pakikinig mo ng training, mga success story, ito yung magbibigay sa iyo ng paniniwala na aasenso ka. Oo, may magdi-discourage sa'yo, oh, kamaniwala dyan, di totoo yan. So, of course, may mga ganun, ida-downgrade. But your faith, mga kaibigan, ito po yung magbibigay sa'yo na maginhawang buhay. Kasi kapag ka naniwala ka, at yung paniniwala na yan, na makikita mo na hindi ka lang basta naniwala, nagkakaroon po kasi ng transformation. Na alam niyo po yung paniniwala, hindi lang po yung naniniwala ko na asenso ko. Hindi po, nagkakaroon po siya ng transformation. Nagkakaroon po siya ng paggawa mo ng negosyo. Na because of that faith, talagang nagagawa mo siya. Bakit? Hindi ka na tinatamad. Hindi ka na natatakot sa rejection. Kumakausap ka na ng tao. And ang pag-asenso, mga kaibigan, with God's favor, sigurado ako, na kapag pinaboran ka na ni Lord, kahit anong sitwasyon pa, kahit natutulog ka pa, with God's favor, sigurado ko, isa ka sa magiging milyonaryo ng kumpanyang ito. With that, my name is Coach Alan. Jesus Christ is my personal Lord and Savior. To God be all the glory. Maraming salamat po.